So yun guys, what's up? Nandito naman tayo, and syempre ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga ba sumagot sa tanong na tell me about yourself sa loob ng interview. Disclaimer lang guys, hindi ako magaling about sa ganyan. I-share ko lang kung paano tayo nakapasa sa mga interview na dinaanan natin dito papunta sa Japan. Usually, ang pattern nito is name, age, status, hobby, educational attainment, at bakit gusto mong pumunta ng Japan. Bago yan guys, sana makatulong tong video na to, and kung nakatulong naman, konting like naman, no? Like and subscribe tayo guys. And so yun, punta na tayo sa kung paano i-deliver yung self-introduction. Note: pwede kang sumagot ng Tagalog, pwede ka ring sumagot ng English. Kasi sa interview for training visa, palaging merong interpreter na nakaalalay sa'yo. Basta sumagot ka lang kung saan mo mas mapapaliwanag na maayos ang gusto mong sabihin. Magandang araw para sa ating lahat. Ako nga pala si Lucy, 24 anyos, may asawa at isang anak, 5 taong gulang na. Nakatira ako sa Marinduque, Buwak, Philippines, at ang aking libangan ay paglalaro ng billiard. 7 taon na ang aking karanasan bilang isang mekaniko. 4 na taon sa Shell, 3 taon naman sa Yellow Hut. Gusto kong pumunta ng Japan para dagdagan pa ang aking kaalaman at pagyabungin pa ito. Gusto ko rin makapagpatayo ng sarili kong negosyo at para na rin sa pamilya. Yun lamang po at maraming salamat sa panahong inyong ibinigay. Hello, good morning. My name is Lucy, 24 years old, married and have a son. He is 4 years old. I live in Marinduque, Philippines, and my hobby is playing billiards. I have experience as mechanic in Shell Philippines for 4 years and 3 years in Japan as training visa. In total, 7 years of working as automotive mechanic. The reason why I'm going to Japan is to improve my skills, to save up for my dream auto repair shop business, and for my family. That's all about me. Thank you for the time. Marahil nagtatanong kayo bakit wala yung educational attainment. Bakit nga ba? Ito yung paliwanag ko dyan guys. Lahat ng interviewer merong copy ng resume mo. Bago ka sumalang sa interview, nabasa na nila kung ano yung laman ng resume mo. Ipapaliwanag mo na lang ng kaharap sila. Ngayon, ang paliwanag ko dito guys, bakit kailangan kong ipaliwanag lahat sa loob ng self-introduction, sa loob ng tell me about yourself? Bakit kailangan kong sabihin sa kanila lahat? Ano pa yung itatanong nila sa akin? Yun lang yung paliwanag ko guys. Kaya much better na wag na lang ninyong sabihin yung about sa educational attainment, kasi merong ibang tanong para dyan na yan yung isasagot mo. Ngayon, bakit nga ba? Bakit ganun yung mga process na kailangan natin gawin para din sa sunod-sunod na pattern na ginagawa ng interviewer? Ang tanong na to is para sa sarili mo. Tell me about yourself. Ikaw ba alam mo na yung sagot? Bibigyan lang kita ng mga punto na kailangan mong paghandaan. Ang tanong na to is about sa sarili mo. Kailangan alam na alam mo yung isasagot mo, kasi nga tell me about yourself. Para sa'yo yung tanong na yun. Ipapaliwanag mo lang kung anong klaseng tao ka, kung ano yung mga achievement na narating mo. At syempre, kapag tinatanong ka sa ganito, nasa harap mo yung mga interviewer. Kailangan mo maging prepare. Kasi bakit? Dahil sa kaba. So yun guys, kailangan mong pag-aralan kung paano i-deliver. Bakit nga ba kailangan? Pag nasa pressure ka guys, nandyan na dadating yung kung ano-ano yung maiisip mo. Bigla kang machochoke. Ngayon, kung hindi mo paulit-ulit na sinabi yung process na to, hindi mo magagawa ng isang biglaan. Kailangan mong pag-aralan. Promise, kailangan mong madali lang sasabihin ng iba. Madali lang. Oo nga, nandun tayo sa salitang madali. Pero nagawa mo ba? Magagawa mo ba with under pressure? Kaya kailangan mong pag-aralan. Ang pangalan ko ay ganito, nakatira ako sa ganito. Mabablangko ka, magkakarambol-rambol.
ang pangalan ko is ganito, ganito yung taon ko, single ako halimbawa, tapos yung hobby ko ganito, ang educational attainment ko ganito, ganito yung pangarap ko, ganito yung kadalasan kong ginagawa, yung mga ganun ba. Tapos iwasan nyo din yung hindi tumingin sa interviewer. Mas maganda meron kayong eye to eye contact sa interviewer, kasi yung eye to eye contact nagsasabi yan ng salitang nagsasabi ako ng totoo. Ang sa akin lang, maging proud lang kayo sa mga salita na sasabihin ninyo pagdating sa interview. Ngayon, isipin mo guys isipin nyo guys, what if wala kang eye to eye contact para sa kanila? Ibig sabihin nun, hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo, hindi mo makukuha yung loob nila. Kaya kailangan mo magkaroon kayo ng eye to eye contact, and kailangan ninyong bawasan yung mga excessive gesture, yung mga kamukha ng mga ganito pag yung sumasagot, tapos yung ganyan. Kasi usually guys, kapag ganitong interview, nakaupo ka nandito yung kamay mo. Ngayon, what if gumaganyan-ganyan yung kamay mo, or else gumaganito ka? Meron mga ibig sabihin yung mga body gesture, kaya mag-ingat kayo sa ganyan. Usually ganito lang talaga dapat. Kung meron kang ganyan, kung napipressure ka, laruin mo na lang yung daliri mo sa paa, tapos huwag ka munang magsalita, pahinga ka muna ng konti. Bago ka magsalita, kailangan nandun ka na sa point na ready ka na magsalita ng sunod-sunod. At syempre guys, sana nakatulong talaga tong video na to. Sana marami akong natulungan o matutulungan pa. Konting like lang, masaya na ako dyan. And syempre, kung willing kayo mag-subscribe, nasa nyo yan. Pero I assure you na maganda yung magiging sunod-sunod na pattern ng ating vlog ngayon. Maraming salamat guys. Thank you so much sa pagbisita. Subscribe for more. Subscribe for more. EPM Mechanic, JP Vlogs.